yourself if you believe there's someone who walks through life with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And when you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, then you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear
from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee and humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. Isang mapagpalang umaga sa ating pong lahat. At ako po ay nagagalak sapagkat kabila po ng ating pong pinagdaraanan ay nakukuha po natin na talagang hindi huminto sa pagsamba sa Panginoon. Bilang pagsunod ng ating pong iglesia, ng ating pong church sa direktiba po ng ating pong gobyerno, pansamantala tayo po ay nagdaraos ng ating pong gawain through live streaming. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sa kabila po ng mga bagay na ito ay talagang gumagawa ang Diyos upang ang pagsamba natin ay hindi po mahinto. At sadya nga pong nakakalungkot ang nangyayari po sa ating pong bansa, sa bansang Pilipinas. No? Hindi po natin lahat ginusto ang mga bagay na ito. Subalit ngayon pong umaga, hayaan po natin na yung mga bagay na ito ay hindi magdala sa atin ng anumang bagay na hahadlang upang ang pagsamba natin sa Diyos ay mahinto. Ngayon pong umaga, nais ko pong magbahagi ng isa pong maikling kasaysayan mula po sa salita po ng Panginoon. Actually po nung Sunday, ako po ay nasa isang iglesia po sa Dao at ito po yung aming naging context. And this morning, gusto ko pong pag-usapan muli ang pangyayaring ito sa Biblia. Subalit ngayon pong umaga, nais ko po na ito po ay dalhin sa isa pong panibagong paksa na pwede po natin kapulutan ng ating pong pag-asa sa ating pong hinaharap sa ating pong buhay. Sa aklat po ng Exodus chapter 12, nais ko pong
basahin ang verse 1 to verse 11. Tapos tayo po ay tatalon ng verse 21 hanggang verse 24. Bagamat ang ating pong pag-uusapan this morning, ngayon pong umaga, ay buong chapter 12. Pero hayaan nyo po, nabasahin ko po ang mga nasabi pong talata. Exodus chapter 12 verse 1 to 11. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan na taon para sa inyo, at sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay babatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 na buwan, at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ng kanilang inalaga ang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay ng kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at pakakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga patat, ang mga lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan kapag kakainin na ninyo ito. Dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain ito, ito ang Paskwa ni Yahweh. Basahin po natin yung verse 21. Tinawag nga ni Moses ang pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sarili-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basahin ito ng dugo at ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ng mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo ng magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Verse 24. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng iyong mga anak. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong salita. Tayo po'y saglit na manalangin. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat Panginoon minsan pa sa araw na ito na binigay niyo po sa amin, Lord. Salamat sa biyaya, salamat sa pag-ibig, salamat sa pagmamahal Panginoon, sa kabila po na nangyayari sa aming pong paligid Panginoon. Pwede po kami tumawag sa iyo, pwede po kami sumamba sa iyo, pwede po kami lumapit sa iyo, Lord. Salamat. Minsan pa, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw po ay mapurihan. Bagamat, Panginoon, kami po ay hindi magkakasama physically but spiritually, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, ang aming mga diwa ay patuloy po na nagsasama-sama upang parangalan ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Dalangin po namin na ngayong umaga, ikaw nga po, Panginoon, nang siya po nga magturo sa amin ng mga bagay na ito, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ay inyong pong abang lingkod, dahil yan na inyong kapangyarihan. Ikaw ang makita, ikaw ang mataas, Panginoon, ngayong umaga. Ano matangka ng kaaway, Panginoon, upang kami po'y guluhin, gambalain, na yamin pong winawasak sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat ngayong umaga, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayong pong umaga, hindi po kaila po sa atin ang ating pong dinadaan ng sitwasyon. Kung tawagin po nila ito po ay quarantine, pag-quarantine, ito po yung sinasabi nila na meron pong mga ilang bagay na hindi po pinapahintulot ang ating pong gobyerno na pwede po nating gawin sa ating bilang pong mga mamamayang Pilipino. Now this morning, nais ko po pag-usapan sapagkat every now and then nabubuksan ko po yung aking pong account, bubuksan ko po yung Facebook, bubuksan ko po yung telebisyon, makikinig ng balita, ay totoo na talagang nakakatakot at nakakapangamba yung pong mga balita na ating pong maririnig.
no, sa telebisyon, sa radyo, o maging makikita po natin sa ating pong mga social media account. Now this morning, ako pinaniniwala na bilang isang Kristiyano, ang lahat po ng mga bagay na ito ay pawang meron pong mga rason. Ang mga bagay na ito ay pawang meron pong mga kadahilanan, at ang mga bagay na ito ay meron po kanya-kanyang mga pong buhay. At yung pong alalahanin na ang Diyos po ay gumagalaw, na ang Diyos po ay kumikilos nang hindi po sa aksidenteng kaparaanan. Meron pong plano ang Diyos, meron gustong ipakita, meron pong gustong matutunan tayo bilang pong mga Kristiyano at maging yung mga tao pong hindi naniniwala sa ating pong Panginoon. Now, sa kabila po ng mga negatibong iyon, sa kabila po ng mga hindi magagandang balita, sa kabila po ng hindi po mga maayos na nakikita po natin sa ating pong paligid, sa kabila po ng mga negatibong bagay na ating pong naririnig, hayaan po natin ngayong umaga, maghanap po tayo ng mga positibong bagay na pwede po nating makita sa sitwasyon po natin ngayon na tayo po ay nasa quarantine period because of this virus. The lesson or the positive side of this quarantine period because of the COVID-19 virus. Hanapin po natin yung positibo. Huwag na po nating idagdag ang ating pong sarili sa mga tao pong nagbibigay ng takot, pangamba, at negatibong bagay sa ating pong pamayanan. Ang sabi ng Biblia, kung ano man yung mga bagay na aking narinig sa aking bayan o sa aking mga taong minamahal, sa aking mga iniibig, ito ay pawang aking gagawin. So, napakahalaga po na tayo po ay talagang naghahanap ng mga magagandang bagay sa kabila po ng nangyayari sa ating pong paligid. What is quarantine? Sabi po ng dictionary, ang quarantine, sabi dito, to impose isolation on a person, animal, or place. Sabi niya, ang quarantine daw, ito daw yung pag-separate, paghihiwalay ng isang tao, ng isang hayop, o ng isa pong lugar. Ito ay hindi pwedeng puntahan. Ito po ay hindi pwedeng lapitan. Meron po mga bagay na hindi po pinapahintulot. Ito po yung nararanasan po natin ngayon. Mag-iisang linggo mula ng ating Pangulong Duterte ay magdeklara na quarantine. At hanggang sa mga sandaling ito, tayo po ay talagang nakakaranas ng isa po talagang pambihirang pangyayari sa ating buhay. Ako po, ito po yung unang pagkakataon na naranasan ko po yung quarantine. Ngayon pong umaga sa isa pong buong linggo, hayaan po natin na makita po natin yung mga positibong bagay na ating pong nakita at naranasan sa quarantine period na ating pong naranasan. At tayo po'y daranas po ng mga 3 pang linggo, hindi po natin alam. At hayaan nyo po na sa pagpapatuloy po ng quarantine period na yan ay makita po natin yung mga bagay, positibong bagay na pwede po nating makita. What are the positive side of our present situation under quarantine because of COVID-19? Una, it teaches us to be a giver. Sabi ng verse 4, kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsalo-salo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabate sa dami ng makakain ng bawat isa. Ito po yung pangyayari sa Biblia na kung saan ang mga tiga-Israelita, sila po ay gusto pong palayain ng ating pong Panginoon sa pagkakasakop po ng Egypt sa kanila. At ito po yung huling salot, ito po yung ikasampung salot na ibinigay po ng ating Panginoon. At sa pangyayari po itong sabi ng verse 4, natuto po silang magbigay. Sabi po ng sitas ng Biblia, kung maliit ang pamilya at hindi makaubos ng isang buong tupa, magsasalo-salo. Ibig pong sabihin, kapag meron pong mga bagay, tayo bilang isang mga tao, bilang mamamayan, na hindi mo kayang ubusin, hindi mo dito kayang kainin, ubusin sa inyong pong sariling pamilya, sabi niya, magtawag ka lang ibang pamilya. Marami po sa ating pong panahon ang nabuksan ng kanila pong kaisipan sa pagiging mapagbigay
sa panahon po ng quarantine period. Hindi po na marami po sa ating mga mamamayan ay hindi po talaga kakayanin ang isang buwan na quarantine period sapagkat kulang ang kanila pong pera, kulang ang kanila pong pangkabuhayan. Subalit makikita po natin na ang isa pong magandang naidulot na quarantine period ay marami pong tao ang natutong magbigay. Marami pong tao ang naging giver. Marami pong tao ang naging generous. Nabasa ko po sa isang Facebook na meron pong isang magnanay po doon. Yung kanyang anak ay sana magse-celebrate po ng kanyang kaarawan pero hindi niya po ginawa. Ang ginawa niya po, siya po ay bumili ng grocery items gamit yung pera na sana'y gagamitin sa pong birthday pero ginamit niya para makatulong sa kapwa. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung panahon. Ito po yung pagkakataon na kung saan buksan po natin ang ating pong puso na tayo po ay maging mapagbigay sa mga tao pong nangangailangan sa panahon na ito. Pangalawa, it teaches us the importance of bonding or fellowship. Masabi po ng verse 4, yung pong word po na magsalo-salo. Sabi niya, sa panahon na kayo ay nasa loob ng bahay, ang sabi niya sa mga tiga-Israel, sa buong gabing iyon, ang sabi niya, kapag kayo po ay kakain, kayo ay magsasalo-salo. Alam niyo po, isa po sa mga nakakalungkot na katotohanan sa ating pong buhay ay nawawala po yung tinatawag po nating fellowship or family bonding. Kailan po natin huling nakasama ang buong pamilya po natin sa pagkain? Kailan po natin huling nakasama ang ating pong pamilya magkakasabay na kumakain sa isang hapagkainan? Itinuturo po sa atin na pangyayaring ito, positibong bagay na nagawa po na quarantine period dahil sa virus na ito, ang pamilya po ay nagkaroon po ng bonding. Yung mga ama na tahanan, yung mga magulang, yung mga nanay na naging abala sa kanila pong mga negosyo ay nagkaroon ng pagkakataon upang asikasuhin ng kanila pong pamilya. Marami pong mga kabataan na sila pinaliligaw ng landas sapagkat meron pong mga magulang na hindi na po sila nasusubaybayan. At ito pong quarantine period ay nagsilbi pong daan para sa atin upang makita po natin ang totoong kalagayan ng ating pong mga pamilya. Nagkaroon po ng pagkakataon na makausap po natin ng bawat membro ng ating pamilya. Magkaroon po tayo ng bonding, magkaroon po tayo ng fellowship, magkaroon po tayo ng pagtitipon na kung saan ang lahat po ay nagiging kabahagi. Dahil sa quarantine period na ito, fellowship as neighbor or community. Sabi ng verse 4, kung hindi mo daw maubos yun, magtawag ka daw ng kapitbahay mo na maliit ninyong pamilya at kayo po yung magsasalo-salo. Alam niyo po, napakaganda na dahil po sa quarantine period na ito, nang dahil po doon sa pangyayaring ito na COVID-19, pati po yung mga magkakapitbahay na siguro po ang tagal po nilang di nag-uusap. Ang tagal po siguro nila na hindi po sila nagkakasundo. Dumating po yung pagkakataon, marahil siguro ngayon nagkasundo sila sapagkat kailangan po nila isa't isa. Sapagkat kailangan po nila ang tulong ng isa't isa. Kailangan po nila ang cooperation ng isa't isa. Yung dati po nga mga magkakapitbahay, siguro ngayon nagtutulong-tulong kung paano po yung kanilang pong compound, kung paano yung subdivision, kung paano yung kanilang pong barangay ay patuloy na mailayo sa banta po ng COVID-19. Napakaganda po na ito po yung nagtuturo po sa atin ng kahalagahan po ng bonding or po ng fellowship. Hindi po natin hawak ang ating po mga buhay. Kailan mo ulit gustong makasama sa isang napakagandang fellowship at bonding ang iyong pamilya? Pangatlo, ito po ay nagtuturo po sa atin na tayo po ay maging handa at maging aware. Ang sabi ng verse 6, alagaan ito hanggang sa 14 na buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatay ng buong bayan ang kanilang alagang o inalagaang hayop. Ang sabi ng verse 6, gagawin ninyo ang bagay na ito at yung bagay na inyong gagamitin ng kordero, ito daw ay aalagaan ng hanggang sa 14 na buwan. Ibig sabihin sila po ay pinaghahanda po ng Panginoon. Marami po mga tao ang sila po ay sumuong sa laban po ng COVID-19 na hindi po naging handa. At hindi po tayo naging aware. Unpreparedness resulted panic and anxiety. Marami po ang naging
nabagabag, marami po ang nataranta sapagkat marami pong kababayan po natin ang hindi naging handa patungkol sa mga bagay na ito. Mangyayari din naman po sa atin. Ang pangyayari po ito, tayo po ay minumulat sa isa pong katotohanan na kailangan ihanda po natin ang ating pong mga buhay sa possible na pwede po mangyari sa atin. Diba? We realize the importance of blessings. Marami po sa ating mga kababayan na kapag tayo po may pera, kapag tayo po may blessing, hindi po natin iniisip yung araw po ng bukas. Sabi nga po nila that life is not all happy-go-lucky na lang. Hindi sa lahat ng pagkakataon na yung buhay po natin ay happy-go-lucky. Kapag may pera ka, gastos ka ng gastos. Kapag meron ka, ikaw ay gasta ng gasta. Hindi mo iniisip yung mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. In this current times na ating pong hinaharap, we realize the importance of blessings. Dapat pala nagiging good steward po tayo ng blessings. Na kapag meron po tayong pagpapala na galing po sa Panginoon, dapat ito po ay hinahawakan po natin ng maayos. Marami pong mga kababayan po natin hindi po magiging handa at hindi po sila magiging capable na makasurvive sa 1 month. Bakit? Kulang kasi yung kanila pong resources. Maaaring wala po silang ipon. Diba? Sabi po ng iba, sapagkat dala po ito na kahirapan po ng buhay, maliit po ang sahod. Pero sa palagay ko, ang pagiging maliit po ng sahod ay hindi po kadahilanan upang ikaw ay hindi maging handa. Diba? Ito po ay nasa diskarte mo, nasa disiplina mo sa iyong sarili. Diba? Tayo po ay binibigyan ng pong self-realization na kinakailangan pala maging good steward po tayo ng blessings. Diba? Ito po ay magiging aral na kapag tayo po ay hawak ng ating po mga sahod, na mga blessings, ahawak po tayo ng pananalapi, ahawak po tayo ng resources, ahawak po tayo ng pangkabuhayan po natin. Isipin po natin yung mga bagay na pwede pong mangyari na hindi mo inaasahan. We realize that we must be a good neighbor. No, in these times of needs, in this time of quarantine, hindi natin marirealize na napakahalaga pala na maging mabuti kang kapitbahay. Sa mga panahon ito na hindi ka pwedeng lumabas, bawal kang lumayo. Kapag meron po mga emergency na pwede po mangyari sa buhay mo, wala kang ibang pwedeng lapitan kundi yung mga tao na sa loob ng bahay. Pati yung mga tao pong nakapaligid sa iyo, meaning yung mga kapitbahay na meron ka. Diba? So that in this time of need, we have companion upang sa mga panahon meron po tayong kasama, meron po tutulong. Napakahalaga na meron po tayong napakagandang community standing sa ating pong pamayanan upang sa mga ganitong pagkakataon ay meron pong mga kapitbahay na pwede pong sumaklolo at pwede pong tumulong sa atin sa panahon po ng epidemya at panahon ng salot na ating pong inaharap. We realize that prevention is better than cure. Marami po sa atin inaabuso po ang ating pong katawan. Marami po sa atin, hindi po natin iniisip yung ating pong physical body. No, isa po sa mga prinsipyo po sa buhay, pag-overtime po sa trabaho, paminsan-minsan, at ito po ay kailangan sa ating pong trabaho, kung ito po ay hindi po palagian, at kung ito po ay paminsan-minsan, siguro pwede po nating pagbigyan. Pero yung po pag-overtime ng araw-araw, lahat na lang ng araw na ginawa ng Panginoon, lagi kang nasa trabaho, babad ka sa trabaho, hindi mo na inisip yung katawan na physical na meron ka. Ito po ay hindi po magiging mabuti sa ating pong katawan. Tandaan po natin sa Biblia, nagturo po ang Panginoon ng araw po ng pamamahinga. Sabi niya, sa 6 na araw, pwede kayong magtrabaho, ngunit sa 7 araw, gawin ninyong araw ng Sabat, araw ng pamamahinga. Ibig po sabihin, even God is concerned about our health. In this time of quarantine, in this time of this pandemic virus na ito, na-realize po natin that prevention is better than cure. Kailangan pala magkaroon po tayo na tinatawag po ng malusog na pangangatawan. Kailangan pala matuto po tayo sa tinatawag po na personal hygiene. Noon, hindi po tayo nagiging aware. Noon, hindi po tayo nagiging masyadong seryoso sa paghuhugas ng kamay, sa paggamit ng sanitizer, sa paggamit po ng alcohol. But this time,
Because of this quarantine period, because of this pandemic issue na nangyayari po sa ating pong panahon, natuto po tayong naging aware sa mga bagay na ito. Nasabi ng verse 8 na ating po binasa, sa gabing ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Nagturo po ang Panginoon sa Biblia doon po sa isang gabi na quarantine period na yon hanggang kinabukasan na sabi niya, ito yung kakainin ninyo. Sabi niya, kakain kayo ng kordero, ang laman ng kordero kakainin ninyo na may kasamang tinapay at meron pong kasamang mapapait na gulay. Ibig po sabihin, God is concerned about the balanced diet na pwede po natin gawin. Alam niyo po yung positive side na meron po tayo, ngayon natuto po tayong kumain po ng balanse. Na hindi pala lahat po ng pagkain na pwede po natin kainin ay makakatulong. Sa pangyayari po ito sa Biblia, tinuturuan po tayo ng Bible ng Panginoon na sa pangyayaring ito tayo po ay kumain po ng tama. Ingatan ang ating pong mga sarili. Pang-apat, yung po tinatawag po nilang hoarding. Sapagkat sabi po ng Biblia, sabi niya, at huwag kayong magtitira ng inyo pong kakainin sa gabing iyon. At kung may matira man, sabi niya, kainin nyo agad kinabukasan. So, ano nga ba yung hoarding? Diba? What is hoarding? Hoarding is the purchase of large quantities of a commodity by a specular with the intent, sabi niya, meron siyang intention of benefiting from future price increase. Sabi niya, yung pag-hoard daw, ito daw yung ginagawa ng ilang mga tao na bumibili po ng mga bulk orders, malalaking mga goods, malalaking mga pangangailangan, necessities, upang sila po ay makinabang, sabi niya, benefiting from future price increase, makinabang sa isang pagtaas ng presyo sa hinaharap. Nabasa po natin, nakita po natin sa balita at sa mga social media, ang dami pong mga tao po, ang sila po ay talagang parang nag-take advantage sa bagay o sa pangyayari na meron po tayo. Diba? Ang dami pong mga tao sapagkat meron po silang perya, bumili ng marami upang yung mga bagay na ito ay maipagbili din naman sa isang halaga na hindi po makatao at hindi po dapat. Hoarding is ungodly. Ang sabi ng verse 10, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Even God, sa quarantine period po na hinarap po ng mga Israelites sa panahon pong ito, sabi niya sa gabing iyon na kayo ikakain, wag na kayong magtira. Sabi niya kung may matira man, sabi ng verse 10, kailangan sunugin kinaumagahan. No? Sa panahon po natin, hindi po makakatulong po sa atin yung hoarding. Sa mga tao pong inaabot po ng aking pong tinig, at ikaw ay bumili ng mga bagay na kinakailangan po sa ating pong panahon, sa ating pong present situation, at may tangkaka na yan ay pakinabangan sa pamagitan ng pagtaas po ng presyo. Ito po ay hindi po makadiyos. At ito po ay hindi po makatao. Hoarding is ungodly. The positive side of this quarantine period, of this pandemic issue, na namumulat po ang ating pong mga mata na yung pong palang hoarding, yung pagsisinop ng higit sa kailangan, ay hindi po yan makadiyos. Bagay po ang Panginoon, tinuturo niya sa verse 10, na huwag kayong magsisinop, magtitira ng higit sa ating mga kailangan. Panglima, it teaches us to obey. This chapter was a whole chapter po ng instruction para sa mga tiga-Israelita. Sabi ng verse 24, sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng iyong mga anak. About chapter 12, ito po ay isa pong instruction chapter. Sabi po ng Biblia, sabi ng Panginoon sa mga taga-Israel, sa panahon ito, ito yung dapat ninyong gawin. Alam niyo po, sa panahon po natin, ang dami po mga taong nagsilabasan na matitigas po ang ulo. Ang dami po mga taong ayaw pong sumunod sa gobyerno na inilagay po ng Diyos sa bansang Pilipinas. If you acknowledge that the government of this republic, yan po ay inilagay ng ating Panginoon, so you must respect. Marami po mga tao, actually kahit po mga churches, ang nagiging matigas
ang kanila pong mga ulo. Sabi na po ng ating pong gobyerno na wag muna tayong pumunta sa kanya-kanya po nating bahay, panambahan. Hanggat maaari, doon muna tayo sa bahay. Katulad ng ating ginagawa, tayo po ay meron pong live streaming, meron po tayong video recording. Gawin niya muna ito. Hindi naman po tayo pinagbabawalan na tayo po sumamba. Ang gusto lang ng ating pong gobyerno na tayo po ay sumunod sa kanila para din naman po ito sa kapakanan po ng Pilipinas at sa kapakanan po ng mamamayang Pilipino. Subalit marami po sa ating mga mamayan hindi po kayang sumunod sa bagay na ito. Ngunit sa pangyayaring po ito sa Biblia, inutos po ng ating Panginoon na dapat tayo po ay sunod. Tayo po ay dapat sumunod sa mga bagay na inuutos ng ating pong Panginoon, sa mga bagay na pwede po natin gawin. God, I do believe, God is doing His part against this COVID-19. Alam ng Diyos yung kanyang gagawin. Kontrolado ng Diyos ang kanyang ang sitwasyon ng COVID-19. Alam ng Diyos ang mga hakbang na pwede niyang gawin. At tayo po bilang mamamayan, bilang mga Pilipino, bilang mga tao po nakakapakinig ng pangangaral na ito, bilang mga Kristiyano sa panahon po natin, meron po tayong part na dapat gawin. Ito po ay sumunod sa mga palatuntunan, sa mga direktibang ipinapatupad ng ating pong gobyerno. Kung makitaan po natin ito na makakabuti po sa atin, so we must obey. Kailangan mong sumunod. In this time of quarantine, in this time of pandemic, isa sa mga positibong bagay na ating pong na-realize, ang pagsunod pala ay isang napakahalagang bagay sa ating pong mga buhay. Diba? Ang obedience, ang pagsunod, ay magdudulot po sa atin sa isang mas ligtas na lugar, mas ligtas na hinaharap. Verse 24, sabi niya, sundin ninyo ang mga tutuning ito. Obey God, obey leaders. Yung mga tao po talaga ng ating Panginoon, na sila po ang nagsisilbing mga leader natin na nagbibigay ng direktiba, hakbang na pwede po natin, so we must obey. No? Pang-anim, teach us to trust God. Isa po sa mga nakita ko pong pambihirang bagay na ginawa po ng Panginoon sa panahon po ng pandemic issue na ito, tinuruan po tayong magtiwala po sa Diyos. Pati po yung mga tao po na hindi po naniniwala sa Diyos, yung mga tao pong wala pakialam sa Diyos, yung mga tao po na hindi po kinikilala ang kapangyarihan po ng ating po Panginoon, sa mga sandaling ito, sila po ay natuto pong magtiwala po sa ating Panginoon. They recognize that only God can save us. Marami po mga tao hindi po marunong tumawag sa Panginoon, pero in this time of pandemic, in this time of quarantine period, sila po ay natutong tumawag po sa Diyos. Ito pong mga taga-Israelitang ito, sila po ay matitigas ang ulo. Sa mga nakaraang pong salot, na ibinigay po ng Panginoon sa bansa pong Egypt, lagi po nilang sinisisi ang Diyos, maging po silang Moses. Sila po'y nagagalit. Diba? Pero sa panahon pong ito, na sila po ay kinausap ng Panginoon, ang sabi niya, kayo ay mag-quarantine, huwag kayong lalabas ng buong isang gabi. Kinabukasan na kayo lumabas, dito po sila natutong magtiwala sa Panginoon. Hindi po nila alam ano po ang pwede pong mangyari. Hindi po nila alam ang pwede magiging resulta po na pwede po mangyari ng gabing iyon. Basta ang alam po nila, pwede po silang magtiwala po sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, hindi po natin alam kung ano ang pwede pong mangyari sa bansang Pilipinas. Nag-declare po ang government na hanggang pong April 14, kung di po ko nagkakamali, no, ng isang buwan po na quarantine period, pero hindi po natin alam kung ito po yung magpapatuloy. Hindi po natin alam kung ito po yung tatagal. Hindi po natin alam kung hanggang kailan. Sa mga panahong ito na meron pong sitwasyon ng salot, sa mga panahong ito na tayo po ay nasa quarantine period, sa mga panahong po ito na tayo po ay nasa pagsubok ng ating pong buhay, natututo po tayong mas magtiwala po sa Diyos. Asabi po ng karamihan, asabi po ng mga dalubhasa, hanggang sa mga sandaling ito, hindi po nila nakikita, hindi po nila nagagawa ang pong solusyon, ang gamot na pwede pong makalunas sa virus na ito. Pero tayo po'y magugulat. Tayo po ay magtataka na sa kabila po ng kawalan po ng lunas medical ng COVID-19 ay meron pong mga taong gumagaling. Bakit? Dahil po ito sa Diyos. Sa panahon po ng mga Israelita, di ba? Sila pinutusan po ng Panginoon na sa loob ng bahay, at dugo ay pahid sa
sa mga poste ng pintuan at maging sa itaas at sabi niya, hindi kayo mapapahamak. Natuto po sila magtiwala sa Diyos. Nagamot yung po kanila pong sariling kakayanan na hindi po kayang proteksyonan ang kanila pong pamilya sa kamatayan. Hindi po kayang i-protect, hadlangan, o kanila pong bantayan, kanila pong pamilya sa pwede pong mangyari. Pero sila po ay umasa doon sa salita po ng Panginoon na kapag ginawa niyo ang bagay na ito, lalampasan kayo. Diba? Kayo ay hindi papasukan ng anghel ng kamatayan. Sa panahon ng quarantine period, sa panahon na ito, natuto po tayong mas magtiwala pa sa Diyos. Naaminin po natin na yung pong salapi na meron po tayo ay hindi po lunas sa COVID-19. Yung pong estado ng buhay, mayaman ka, mahirap ka, walang pinipili ang virus, walang pinipili ang panahong ito, pwede kang magkaroon ng karamdaman. Walang pinipili po itong posisyon. Walang pinipiling authority na meron bilang isang tao. Sa panahong ito, tayo po ay pantay-pantay sa pagkakataong ito at tinuturuan po tayo na tayo po ay kapwa magtiwala sa Diyos and recognize, kilalanin na tanging ang kamay ng Diyos ang tunay na proteksyon at tunay na kaligtasan na pwede po nating puntahan. Ano mang alaga mo sa iyong katawan, ano mang gawing mong pag-iingat, malibang proteksyonan ka ng kamay ng Diyos, ang lahat ng bagay na ito ay magiging walang kabuluhan. In this quarantine period, mas laliman mo yung tiwala mo sa Diyos. Wala kang pera, wala kang alcohol, wala kang mabilhan. Ang pagkain mo kakaunti na lamang, magtiwala ka sa Diyos. Natatakot ka para sa mga anak mo, maliliit pa lamang, pwede silang mahawa, pwede silang mahirapan, magtiwala ka sa Diyos. Panguli, it teach us to get closer to God. Alam niyo po, sa panahon ito ng quarantine period, isa po sa magandang bagay na pwede mong gawin. Mas hanapin mo ang Panginoon. Ang pwede mong gawin, mas ilapit mo ang iyong sarili sa Diyos. No? Ang ganda po ng pagkakataon, mga kapatid, nasa bahay ka, wala kang masyadong ginagawa, wala kang trabaho, hindi ka masyadong stress sa workload na meron ka noon. Siguro, ito po yung ibinigay ng pagkakataon po ng Diyos upang maalala mo, oo nga, meron palang Diyos. Matagal na pala akong hindi tumatawag sa Diyos. Matagal na pala akong hindi sumasamba sa Diyos. Matagal na hindi naniniwala sa Diyos. In this quarantine period, in this time of this pandemic issue na nangyayari po sa bansang Pilipinas, mas ilapit mo ang iyong sarili sa Diyos. Ang mga Israelitang ito, sa panahong ito, mas niloob po nilang sumunod sa Diyos, ilapit ang sarili sa Diyos sa mga pagkakataong ito, sapagkat kapag dumaan po yung pong anghel po ng kamatay, wala po silang ibang aasahan, wala po silang pwedeng lapitan, kundi po ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal ko po na kapatid, mga minamahal ko pong kababayan, mga Pilipino, sa lahat po na inaabot po ng tinig na ito, meron pong plano ang Diyos sa nangyayari po ito. At ang gusto po ng Panginoon ay lalo po tayong mapalapit po sa Kanya, lalo po tayong magtiwala po sa Kanya. Alam ko po, makakabangon po ang bansang Pilipinas. Alam ko po na ang bansang Pilipinas po, ang mga Pilipino, yan po ay mga tao pong matatataga. Ang mga Pilipino po ay mga tao pong matitibay. Sa mga panahon po ito, na tayo po ay nalulukuban po ng takot, na tayo po ay nababalot po ng pangamba sa buhay po natin, sa ating pong pamilya, na hayaan po natin na ang Diyos ang ating pong maging kapayapaan. Kung paano po ang mga Israelita ay dinaanan ng kanilang pong bahay ng salot, ng panghuling salot sa Egypt. Ako po'y naniniwala
kung matututo ka lamang tignan ng mga mabubuting bagay na gustong gawin ng Diyos sa panahong ito, ang bagay na ito, ang epidemyang ito, ang sakit na ito, ang quarantine period ito na ito ay maisusurvive po nating lahat. Makakaya po natin lampasan ang mga bagay lampasan ang mga bagay pagsubok na hinaharap po natin. Hanapin ang mga positibong bagay, positibong dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Kung meron kang membro ng iyong pamilya na nawawalan ng pag-asa, sabihin mo, merong mabuting bagay, merong magandang kadahilanan ang ating Panginoon kung bakit niya ipinahintulot na mangyari ang bagay na ito. Sabi nga ng Panginoong Yesus kay Peter sa mga panahon, nahuhugasan po ng Panginoon ang paa po ni Pedro. Ang sabi niya, Lord, hindi mo kailangan gawin yan. Sapagkat ang bagay na po na yung mga kapatid, yung po ay ginagawa lamang ng mga tao pong alipin. Sa panahon po ng ating Panginoon, sabi ng kanyang alagad, Lord, hindi mo dapat gawin yan. Hindi mo dapat hugasan mo na paa. Pero sabi ng Panginoon, and I like this verse, talagang humahanga ako sa versikulong ito sa sagot ng ating po Panginoon. Sabi ng Panginoon, Pedro, hindi mo nauunawaan ngayon, pero mauunawaan mo pagkatapos. Siguro in this present time, hindi po natin maunawaan kung bakit ito pinangyayari. Pero sabi ng Biblia, magtiwala ka. Hindi mo nauunawaan ngayon, pero mauunawaan mo pagkatapos. Kaya mga kapatid, kung nadirinig mo ang tinig na ito, isa ka sa mga tao pong nag-iisip ng marami negatibong bagay dahil sa nangyayaring ito. Isa ka sa nagrereklamo sa gobyerno. Isa ka sa nagsusumbat sa Diyos. I want to tell you this. There is positive side in this current situation. Merong mga positibong bagay sa mga panahon na ito. Nais ko pong manalangin. Sa lahat po ng inaabot ng tinig na ito, nais ko po na samantalahin po ang pagkakataong ito. Siguro mamaya, marami po dito ang makakapanood sa video ito. Siguro isa ka sa mga tao na talagang puro negative yung pumapasok sa isip mo. Puro mga pangit na bagay, imahinasyon ng mga pangit na resulta, negatibong resulta ang inyong nakikita. But this morning, I want to tell you mabuting bagay na pwede po nating makuha sa ating pong sitwasyon na meron po tayo ngayon. Kung nariyan ka, narinig mo ang tinig na ito, noon hindi mo kinikilala ang Panginoon, noon hindi ka tumatawag sa Diyos, gusto ko samantalahin yung pagkakataon na ito. Ikaw riyan, nangangamba ka para sa iyong pamilya. Ikaw na nangangamba para sa kaligtasan ng iyong pamilya, ng iyong sarili, nangangamba ka para sa iyong pagkain. I want to tell you, put your trust in God. Ilagay mo yung tiwala mo sa Diyos. At nais kitang tulungan sa isang panalangin. Ang pinakaligtas na lugar na pwede po tayong makwarantin sa panahong pong ito ay hindi po yung bahay, kundi po sa ilalim ng presensya ng ating pong Panginoon. Yung lugar na kasama mo ang Diyos. Yung lugar na kung saan sa buhay mo naghahari ang Panginoon. Kung ikaw yan, nakikinig mo, tinig na ito, nais kita pangunahan sa isang panalangin, pwede mong ulitin ang panalangin ito sa iyong kinalalagyan, sa iyong kinauupuan. Buong pusong pagtanggap sa Diyos, pag-amin na, Lord, hindi ko po ito kaya. Kailangan kita. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, salamat po ngayong umaga na pinaunawa mo sa amin na sa alinmang bagay na ito na nangyayari sa aming paligid, merong mabuting bagay, merong mabuting kadahilanan
merong mabuting plano kang gustong gawin. Sa mga sandaling ito, inaamin ko po, O Diyos, na ako po ay nagkasala. Ako po ay marumi. At inihiling ko po sa oras na ito ang inyo pong pagpapatawad. Tulungan niyo po ako na maalis ang mga pangamba sa aking buhay at tumingin sa mga positibong bagay na idudulot ng panahong ito. Sa mga sandaling ito, binubuksan ko po ang aking puso. Binubuksan ko po ang aking pong buhay. Inaanyayahan po kita pumasok. Tinatanggap po kita at sinasampalatayanan kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking pong buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, sa lahat po ng mananampalataya, nais ko pong manalangin, nais ko po kayong ipanalangin. Tayo po lumapit sa Panginoon sa mga sandaling ito na tayo po ay merong hinaharap na suliranin sa ating pong buhay. Hayaan po natin na yung presensya po ng Panginoon hayaan po natin na ang kamay po ng Diyos ang humipo po sa ating pong mga katawan upang tayo po'y ingatan. Get our eyes focused upon the Lord. Hayaan po natin na sa mga sandaling ito, ang Diyos ang maging pag-asa po natin at magtiwala po. Amang Diyos, kami po'y lumalapit sa mga sandaling ito, Panginoon, kinikilala po namin ang inyong pong kapangyarihan. Kinikilala po namin, O Diyos, na kontrolado mo po ang sitwasyon ng bansang Pilipinas, maging ng buong mundo. Lord, nilalapit po namin, Panginoon, ang aming pong buhay. Nilalapit po namin, Panginoon, ang aming pong pamilya. Lord, totoo, Panginoon, ang kalaban ng virus, ang epidemyang ito, Panginoon, hindi po namin nakikita, Panginoon. Kami po ay nagmistulang mahina, Panginoon, sa harapan po, Panginoon, ng virus nito. Subalit, Panginoon, sa inyong mga kamay, Panginoon, ang kaligtasan ay aming pong iniaasa, Panginoon. O Diyos, Ikaw po yung aming pong kaligtasan. Ikaw po yung aming protection. Ikaw po yung aming pong kalasagan. Maraming banta, Panginoon, sa paligid. Maraming pangamba, maraming takot. Marami, Panginoon, negatibong bagay po kami naririnig. Subalit ngayong pong umaga, Panginoon, hayaan mo na yung magandang plano mo sa bansang Pilipinas, na yung plano mo, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, na siya pong mangyari. Makita po namin, Panginoon, ang dakilang plano mo, Panginoon, sa likuran ng mga bagay na ito na nangyari sa aming buhay. Maraming tao po, Panginoon, ang luluhod sa iyo, Panginoon, at kikilala ng iyong pong banal na kapangyarihan over this COVID-19, Panginoon. Maraming tao ang maglalagak po ng pag-asa sa iyo, Diyos. Maraming mga tao, Panginoon, ang ilalagay ang kanilang pong buhay sa iyo. Magbabalik loob. Salamat. Sa kabila po na nararanasan po namin, Lord, salamat. Sa kabila po, Panginoon, ng mga bagay ito, nais po namin magpasalamat. Kapagkat naniniwala po kami na hindi mo ibibigay ang isa pong suliranin kung hindi po namin ito kakayanin. At kakayanin po namin ito sapagkat kasama ka po namin. O Diyos, Ikaw po, Panginoon, na maging sandigan po namin. Ikaw po maging pag-asa po namin. Bawat iglesia po nagkakatipon, Panginoon, sa mga bahay. Sila din po, Panginoon, ay meron pong live streaming sa mga sandaling ito. Kasabay po namin, Panginoon, Lord, i-bless niyo po sila. Marami pong taong maabot, Panginoon, ng gospel na ito, Panginoon, na merong pag-asa. Merong pag-asang gumaling ang bansang Pilipinas.
merong pag-asang gumaling ang mundong ito. Lord, sa umagang ito, pinapupurihan ka po namin. Dinadakila ka po namin. Ang pag-asa po namin ay nilalagak po namin sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Lord, heal our land, hear us so Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry.